Napangiti si Micaela na makita niya ang dalawang babaeng naghuhuntunan habang naghahanda ng mailuluto. Naipakilala na ni Carlo ang mga ito sa kanya kanina. Magandang hapon ho. Agaw pansin niya sa mga ito. Sabay na napalingon sa kanya ang dalawa. Micaela, bakit ka pa pumunta rito? Nakatulog na ba si Giselle? Tanong ng mayordomang si Aling Loling. Oho, nakangiting tugon niya. Tinanguan din siya ni Nora na ang hula niya ay kasing edad lamang niya. Nagugutom ka ba? Hindi pa kami nakaluto pero kung gusto mo, kumain ka muna ng spaghetti. Alok nito. Naku, wag na po. Busog pa ako. Kumain kami ni Carlo kanina bago kami tumuloy rito. Ganoon ba? O sige. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Dito na muna ako Aling Loling. Manunood ako sa pagluluto ninyo. Para bukas ay alam ko na ang gagawin ko. Tila nagulat ang matanda sa sinabi niya. Wag na anak. Ipaubaya mo na lang sa amin ni Nora ang mga gawaing bahay. Pero katulong din po ako rito. Nakakahiya naman ho. Kung hindi ko magagampanan ang trabaho ko. Pagpupumilit niya. Katulong? Hindi makapaniwalang sabi ni Nora. Ang sabi ni Carlo ay ikaw ang makakasama ni Giselle habang wala si Sergey. Ipinagbili na nga niyang aasikasuhin ka naming mabuti. Parang gusto niyang itirik ang kanyang mga mata. Baka hindi kayo nagkakaintindihan. Katulong talaga ako. Kahit itanong niyo pa sa kanya bukas. Nagkangitian ang dalawang babae. Pagkakuway nakangiti na nang bumaling sa kanya. Sige, ikaw muna ang magtutuloy sa mga gawaing ni Belen habang wala pa siya. Pero bukas ka nang mag-umpisa. Maupo ka na muna rito para naman makapagkwentuhan tayo at makilala pa natin ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Aling Loling. Oo ba? Humarap siya sa mesa at tumulong sa paghihimay ng mga gulay habang masaya nakikipagkwentuhan siya sa dalawa. Kinabukasan ay maaga nagising si Micaela at sinimula niyang gampanan ang mga trabaho bilang katulong. Sa sala at sa mga kwarto siya nakatokang maglinis. Natagalan siya sa paglilinis sa sala. Magaganda at mukhang mamahalin ang mga kasangkapan doon pero hindi ganoong napapansin. Dahil wala sa lugar ang mga kinalalagyan ng mga iyon. Kaya ipinasya niyang baguhin ang pwesto ng mga iyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa interior design. Noong paman, ay talagang mahilig na siyang mag-ayos ng bahay. Siya nga ang nag-aayos ng kanilang mansyon. Bata pa kasi siya, ay pinangarap na niya maging interior decorator. Pero hindi niya natupad ang pangarap na iyon. Business management ang tinapos niya. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. She was very creative. Hindi naman siya nahirapan dahil nagamit pa rin niya ang pagiging creative. Natuklasan niya kailangan din niyang maging creative ang isang negosyante upang matagumpay sa negosyo. Tita, matagal pa ba kayo? Naiinip na tanong ni Giselle habang sinusundan nito ang tingin ang bawat galaw niya. Nakaupo ito sa sofa habang hinihintay siyang matapos sa ginagawa. Malapit na sweetie. Malambing na tugon niya. Bahagyang sinipat niya kung tama ang pagkakalagay niya ng malaking portrait. Nagugutom ka na naman ba? Nakangiting nilapitan niya ito. Pagkatapos kasi nilang magmerienda, ay muli niyang hinarap ang pag-aayos sa sala. Umiling ito. No, gusto ko lang po sanang magpaturo ng pagtugtog ng piano. Nagulat na napatingin siya rito. Paano mo nalaman na marunong akong magpiano? Nakita kita kanina nang tipahin mo ang keyboards. Napangiti siya nang maalalang na inganyon nga pala siyang galawin ang piano. Nang linisin niya iyon. Okay, tuturuan kita mamaya. Tatapusin ko lang ang mga ginagawa ko.
Bahagya pa lamang niya nahaharap ang kanyang trabaho nang lapitan siya ni Giselle at hilahin siya sa braso patungo sa kinaroroonan ng piano. Turuan mo na ako, tita. Para may ginagawa ako habang hinihintay kita. Pakiusap nito. Agad na umupo ito sa silyang nasa harapan ng piano. Sige na nga. Ipinunas niya ang mga kamay sa suot na apron. Hindi siya nahirapang turuan ito dahil may alam na pala ito sa pagtugtog ng piano. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtuturo niya rito, ay nabuo na nitong tugtugin ang Here I Am. Ang galing. Pinapalakpakan pa niya ito. Pagkatapos ay muli niyang itunuon ang atensyon sa keyboards at pag-isip ng isa pang piyesang ituturo niya rito. Tita Micaela. Nagulat pa siya nang maya-maya ay mahigpit na yumakap ito sa kanya. Tila takot na takot ito dahil nanginginig pa ang boses nito. Bakit? Nagtatakang ibinaling niya ang tingin sa tinitingnan nito. Napakunot noo siya nang makita ang parating na babaeng nakasuot ng maikling bestidang floral blue. May suot itong malapad at puting sombrero at may hawak na purse na kakulay ng bestidang suot nito. Dumalagatok ang takong ng sapatos nito sa sahig sa tuwing humakbang ito. Where is Jack? Tanong nito sa mataray na tono. Wala siya rito. Itinago niya ang pagkagulat nang makilala niya kung sino ito. Ito ang antipatikang customer niya noon sa butik. Saan siya nagpunta? I don't know. You don't know? Nakataas ang isang kilay na tinitigan siya nito. What kind of a servant you are if you don't know where your master is? Nang uuring na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Paulit-ulit na pinasadahan siya nito ng tingin, mula ulo hanggang paa. Dapat ay tinatanong mo kung saan siya nagpupunta, para kung may naghahanap sa kanya, ay alam mo kung ano ang isasagot. Nag-init ang ulo niya sa inaasal nito, pero nagtitimpi siya. Miss, katulong lang ako rito. Kaya wala akong karapatan mag-usisa sa activities ng amo ko. Isa pa, bago pa lang ako rito, kaya hindi ko alam kung nasaan siya. Nakasimangot na si Giselle nang binalingan nito. Where is your daddy? I don't know po. Tila takot na tugon ng bata. Bahagya lamang nang tumingin ito sa babae. Naramdaman din niya ang paghigpit ng pagkakayakap nito sa kanyang baywang. Don't lie to me. Alam kong nagpapaalam siya sa iyo bago siya umalis. Hinablot nito ang braso ni Giselle at pilit na inihirap sa mukha nito. Tell me, where is he? Nanggigigil na tanong nito. Napahikbi si Giselle. Tita Micaela. Luhaang bumaling ito sa kanya na tila nagpapasaklolo. Bitiwan mo nga siya. Sinasaktan mo na siya. Tinabig niya ang kamay ng babae. Nanlilisik ang mga matang binalingan siya nito. Huwag kang makialam. At bakit hindi? Ganting singhal niya rito. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. She's under my care, and I won't allow you to hurt her in front of me. Mariing wika niya. Wala kang karapatang pagbawalan ako sa nais kong gawin. Hindi mo alam kung sino ako. Nakapamaywang na sabi nito. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Ngayon, kung ayaw mong pagsawaan ng pasa ang makinis ng mukha mo, ay umalis ka na sa harap ko habang kontrolado ko pa ang sarili ko. Ipinakita niya rito ang kanyang nakayukom na kamay. Halatang nakadama ito ng takot. Bahagyang napaatras ito. Walang hiya ka. Kay bago mo pa lang dito, ay may sungay ka na. Humanda ka, dahil hindi ko mapapalampas ang ginawa mo. Isusumbong kita kay Jack. Gagawa ako ng paraan
para mapalayas ka rito. Halos lumabas ang litid nito sa galit. Nawala ang poise nito at halos madapa sa pagmamadaling umalis. Fine. Magsumbong ka kung gusto mo. Magsama ka pa. Pahabol niya. Pinigil niyang matawa na makita ang itsura nito. Tita Micaela. Humihikbi pa rin tinangala siya ni Giselle. It's okay, sweetie. Umalis na siya. Hindi na po ba siya babalik? Kahit bumalik pa siya, ay hindi ako makakapayag na saktan ka pa niya. Nakangiting itinaas niya ang baba nito. Sino ba siya? Siya po si Tita Dayan. Pero, Bella Flores ang tawag ko sa kanya. Ha? Bakit? Kasi po pareho silang kontrabida. Parehong masungit at mataray. Napangiti siya sa deskripsyon nito sa antipatikang babae. Hindi nga ito nagkamali. Mukhang kontrabida nga si Diana iyon at ubod ng arte. Mukhang nagkakandara pa yata sa amo kong matanda sa isip-isip niya. Wow! Tama ba ang buhay na napasukan namin? Ngingiting-ngiting palingalinga si Carlo sa kabuuan ng sala habang iginigiyan nitong pumasok si Sam. Okay ba? Nakangiting sinalubong ni Micaela ang magkasintahan. Agad siyang humalik sa pisngi ng kaibigan. Miss na kita. Alam mo ba? Hindi ako magtataka dahil namimiss na rin kita. Niyakap siya nito. Parang isang taon kayong hindi nagkita. Natatawang komento ni Carlo. Ikaw ba ang nag-ayos nitong sala, sis? Yes, pasado ba? Sa palagay mo ba'y hindi magagalit ang tito mo sa pakikialam ko sa ayos ng bahay niya? Oo naman. Baka nga magpasalamat pa siya sa iyo. Iba talaga kapag may babae sa bahay. Maayos at masino. Dati namang may babae na rito. Sina Aling Loling. That's not exactly my point. What I mean is, iba na rin kung may nakatirang babae na nagmamalasakit sa bahay. Hindi iniisip ang perang kapalit ng pagod. Napangiti siya na makuha ang ibig sabihin nito. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa tiyuhin mo. Maghanap ka ng babaeng makakatuwang mo sa pagpapaganda ng bahay mo. Bakit pa ako maghahanap? Nandito na ang kaibigan mo. Maso yung kinabig nito si Sam. Kinikilig na pinagmasdan niya ang magkasintahan. Marami pa silang napag-usapan bago nagpaalam ang mga ito. Bumalik sa kahungkagang nararamdaman niya nang makaalis ang magkasindahan. Ipinagpasalamat niya ang pagiging bibo at matabil ni Giselle. Dahil kahit papano, ay nabawasan ang lungkot na lumulukob sa kanya. Ibinuhos niya ang kayang atensyon dito. Pagkatapos itong turuan magtugtog ng piano, ay nanood sila ng movie cartoon sa DVD. Nang magsawa ay pareho silang nag-idlip sa kwarto nito. Gabi na nang magising siya. Inayos muna niya ang pagkakahiga ni Giselle bago niya naipas siyang bumalik sa kanyang kwarto. Matagal na siyang nakahiga. Pero hindi na siya makatulog. Kaya naisipan niyang uminom ng gatas. Pababa na siya ng hagdan. Nang biglang tumunog ang telepono. Agad na dinampot niya iyon. Hello? Inay Loling? Narinig niyang sabi ng baritonong boses sa kabilang linya. May I know who's on the line, please? It's me, Je. Je? Natutup niya ang kanyang dibdib. Ngayon lang niya makakausap ang amo niya, kaya medyo kinakabahan siya. Sir, sorry po, pero tulog na po si Aling Loling. Ako ho ang bago ninyong katulong. May ipagbibilin po ba kayo? Ako na lang magsasabi sa kanya bukas. Kandautal na sabi niya.
Gusto ko lang malaman ang kalagayan ninyo riyan, lalo na si Giselle. Okay lang ho kami, sir. Si Giselle naman ho'y natutulog na. Ang lamig ng boses niya, parang hindi boses ng matanda. Naisip niya, mabuti naman kung ganoon. Pakisabi kay Inay Loling, baka matatagalan pa bago ako umuwi. Hindi pa kasi tapos ang trabaho ko rito. Yes, sir. Makakarating ho sa kanya. Huwag ninyong pababayaan si Giselle. Tawagan na lang ninyo ako kapag may problema. Yes, sir. Don't worry. Malambing na sagot niya. Is that all, sir? Yes. Thank you and bye. Bye, sir. Nakangiting ibinaba niya ang auditibo. Gwapo kaya siya? Baka naman payat. Mukhang butete. O kaya'y naman pangit. Kaya tumandang binata. Natuwa siya sa nagiging konklusyon niya. Halos mapangiwi si Micaela sa pagkusot ng mga bedsheets, pero hindi pa rin siya nagpapahalatang nahihirapan siya sa paglalaba. Kanina pa kasi siya sinusulyapan ni Nora at inoobserbahan ang mga kilos niya. Nahihiya siyang pulaan nito ang kanyang mga trabaho. Ako na lang dyan. Magdudugo na ang mga sugat mo sa kamay. Mukhang hindi ka yata sanay sa ganitong gawain, pero pinipilit mo pa rin. Mas pag-alala ang nasa boses nito kaysa sa pamumuna. Hindi naman. Hindi lang siguro ako hiyang sa sabon kaya nagsusugat ang mga kamay ko. Katwiran niya. Sus, nagkaila ka ba? Ikaw na lang maglinis ng kwarto ni Sir Jay. Baka kasi bigla siyang dumating. Nakakahiya naman pag nadatnan niyang marumi ang kanyang kwarto. Sige. Namangha siya na makita ang master's bedroom. Napakaganda at napakaluwang iyon. Mukhang bagong palit ang kortina at beddings na pawang light blue ang kulay. Loka talaga itong si Nora. Tapos na pala siyang maglinis dito. Sa loob-loob niya, pagkatapos tingnan ang banyo, nakita niyang malinis din iyon. Palabas na sana siya ng kwarto nang masulyapan niya ang bilog na kama. Pareho iyon sa kama niya, sa kwarto niyang nasa kanilang mansyon. Lumapit siya roon at nagkaroon siya ng urge na haplusin iyon. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng sariling silid. There is no place like home. Naakit siyang humiga. Sana'y magbago na ang isip mo, Papa, para makauwi na ako sa bahay. Naibulong niya. Pumikit siya at ninamnam ang kalambutan ng kama. Maya-maya ay bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang sa makatulog siya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog. Nagising na lang siya nang maramdaman niya na tila may nagmamasid sa kanya. Akala niya ay nananaginip lang siya pero hindi pala. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.